and the industry perception both came down. Pasko na, nangingibabaw ang init ng malamig na Pasko sa aking isipan. Tatanaw ang liwanag ng buwan sa madilim na kalamitan. Magiging ang sigaw ng mga kailan sa nakapibing katahimikan. Tunay na, Pasko na naman. Panibagong umaga, kailangan na tumangon sa kama. Nagsampa na aking mga mata kahit alas 9 na mala. Kailangan mo itayo ang mga paa at salutuin ang araw ng masiglan. Bakit nga ba? Tayo ngayon ay araw ng Pasko. Nakaabaw ng mundo sa bawat ikot ng ilong. Nakahanda na ang hamon at keso para sa simpleng salo-salo. Nandiyan na ang mga Pasko at nakabalot na rin ang mga regalo. Tila ba na makahalaga ng bawat segundo sa espesyal na araw na ito? Nakabalik nga, bakit tila ang karamihan ay napakasaya? At kahit maraming problema, ay puno pa rin ng pag-asa. Pag-asa? Ano nga ba pag-asa? Tingnan niyo sila. Ano dyan? Para sa mga sila. Wala ka natin mas masulat ka. Ano ba ito nila? Hindi ba dapat ang tinutunan natin sa kabataan? Sinasakit ko ang kagabi ng katotohanan. Pero maraming tahanan talaga natin. Walang pag-asa. May mga tao talaga mahilig pagsigat mo lang ang karawin, laman mo na nakasaka. Hindi natatapos na. Minsan, kung gano'n ay ikaw sisira. Ang kanilang mga kwento, nag-iiwan sa kanilang kanto. So, ano naman may magpapagalitan? Lahat na sa mga tao, walang magawa. Nalay na walang mag-asa. Ang mga tao, Diyos mo sa ang problema sa alak at hindi nila ang tigilan. Kahit ang pamalang sabihin nila, sila pa rin ang mga tao. Walang pag-asa.
Oh, Holy Night. Oh, Holy Night. Taon-taon na oh, Holy Night. Laging busy sila dyan sa simbahan. In short, banal-banalan. Marami kasing umatin dyan pag linggo. Pero paglabas, nanong pagbabago. Yung iba naman, atin lang para sa mawawala. Kapag may event lang, papakita. Lalo na kapag nagkatapat ako. Siyempre, mas mahalaga ang sweldo. Pumupunta na naman kasi sila dyan kapag wala na mapagkaibangan. Pagtingin nila ang tutugan o kapag may itong mahal. Paulit-ulit lang naman kasi ang kwento. Email lang nag-email ang mga tao, pero hindi naman sila natututo. Mukhang wala nang pag-asa ng mga tao ito. Pagmasdan ng mga tao ito, toto kayo sa trabaho. Regular na sweldo, parang telepono. At syempre dapat laging nasa uso. Pero ang tingin pa rin sa kanila ng mga tao ay higpit. Lahat kahit isip, kahit pag-ulit-ulit ang babae. Hanggang tapakan ng iba, makuha lang ang posisyon na gusto nila. Pagtapos, hindi pa rin sila masaya. Walang pag-asa. Sadyang may mga taong pinagkaitan ng dalahanan. Kaya ng babae ito, na tila pinagsaklupan ng langit at lupa. Ang hirap kasi sa tao, kapag nagmahal ito todo, pinibigay ang puso ng buong buo, kaya magaling na naloko. Hindi mo naman siya mahuhusgahan, dahil hindi mo mapipigilan masaktan kapag ikaw ay iniwan. At kahit ang pamang dahilan, minsan kailangan lang natin iyak. Iyakan ang sakit ng tao. At subukang hanapin ang nawawalang pag-asa. Hindi ko na napansin na habang itong oras para maglago ang mga kabataan sa kasada. Mga kabataan ang madaling hindi galing sa mga. May pistol lago ay manaan na ang tumamila. Tuhogan. Tuhogan nasisira sa kanilang edukasyon. Tuhogan na pipigil sa kanilang ambisyon. Ano na nga ba ang nangyari sa mga kabataan ngayon? Nakakaawa naman ang ating bagong komunikasyon. Sila ba naman ang ating pag-asa?
kasalanan. Ang droga. Bakit nga ba ako tumatakbo? Bakit pa ako nasama sa gulo? Bakit hindi ko makita ang pag-asa sa mga taong tulad nila? Napakasaya mamustan ang mundo mula sa kakaibang isipan, mula sa kakaibang dalaw, at sa kakaibang kalalaw. Pero kahit pilit ko mang takbuhan, hindi ko talaga makatakasan. Oras na nakabalikan. At hanapin ang katawanan. Pinilit ko na lang ang maskara ng kasinungalingan. Sakit isipin, kailangan ko nakapin ang katotohanan. Na ako'y konektado at parte ng buhay ng mga tao. Parte ng mundo nila na tila ba nakakagulo. Para sa mga kabataan na biktima ng droga, hihingi ako ng tawad at pasensya. Noong una ay hinihiyara ko lang ng malaking pera dahil sa napakarami kong problema. Hindi ko na may babalik ang panahon. Nasira ko na ang kabataan ng bagong henerasyon. Kayo pa naman ang natitira namin pag-asa at tuluyan na kayong sikita ng droga. Para sa pinakamamahal kong babae, patawad ko hindi ko man ito nasabi. Sa totoo lang, hindi ko ninais ipagka. Pero yung walang matawag ka sa aking mga problema. Masyado na magulo ang mundo na aking tinatapunan. Ang lumayo sa iyo ang pinakamabisang paraan. Humihingi ako ng tawad dahil kaya nasaktan. Ngayon sana'y mahanap ko ang tunay na kaligayahan. Sa mga dati kong katrabaho, sa mga dating kaibigan, naiintindihan ko kung ba't kinailangan ko ang tapakan. Ibilis na pagtakbo ng panahon. Pero masyadong mabagal ang aking pag-aakon. Ngayon mga tao dyan sa itaas, kami naman dito sa itaba. Ganyan natakbo ng mundo sa mga kulang namin itong lahat. Maganda na lang ang mga posisyon nyo ngayon. Pero ako, ito, sa lupa pa rin nakabawan. Sa mga churchmate ko dyan sa simbahan, sa mga bumibisita sa aming tahanan. Salamat dahil lagi pa rin akong iimbitahan. Nakakaatin pa rin ako pag-isa-isa. Tawad ko, hindi ko makalikuhan ng mga kasalanan ko. Hindi ko lang talaga maiwasan ang buhay dito sa mundo.
Pinilit ko din naman talaga ang pagbago. Hindi ko lang maibigay ang puso ko ng buko. Para sa mga bagkara dyan sa tingnan, na ako na lang lagi ang panya sa ilan. Siguro oras na para bago po nila. Mantinanin ang utang natin sa naaari ko. Para sa mga kapitbahay ng chismosa, alam niyo bang binago na ngayon ng sistema? Tigilan nyo ayusin nyo na magbuhay nyo bago nyo na ito. Nakakalungkot lang kasing isipin na ito mundo ang ginagalawan natin. Hindi ako simula, hindi ako wakas. Kaya dapat hindi natin sinasayang magpahawag ng oras. At ito naman, pag uwi ko sa aming bahay, ang sasabihin ko sa akin, ang hanggang ko sa pag-aaway. Araw-araw ang iisip ko. Ano ang gagawin ko sa akin ng mga nangyayari ko? Kung ba yung pagkakas, pinagsin ko araw. Meron na tayong tahanan mo, wala na makaayusan. Bakit nga pa kayo ako naging magulang ko? Bakit ba ang buhay sa mundong napakagulo? Hindi ba wala nakakasan ang aking pag-iimbay sa sagot na mga pagulong sa aking buhay? Ano mga tulad ng di mabigas na mga tuloy? Ano mga tinig na hindi nakikinig? Para mga eksena ay napakaganda sa pelikula. Pero sa totoo ay napakaganda sa likod ng camera. Ang umarap na ilan sa pagkakaroon ng buhay ko. Isang tanong na magpuloy sa pagtakbo sa isipan ko. Sa aking paglalakad ay natigil ko na ang aking mundo. Nakabaro sa isang pinakawalang talino. Ang lino ang sunod-sunod ng problema sa pag-uisa. At ang lino na kawalan ng tinatawag ng pag-asa. Isang simpleng mag-ibon sa aking nakaraan. At simpleng magparang sa isang maling kapapakalan na walang matayang pag-asa ang aking pag-asan. Kaya simpleng kong nagsasalubin ang aking kapag-asan. School naman. Nagiging parang ang init ng malamig na pasko sa aking isipan. Tatanaw, liwanag ng buwan sa madilim na kalagitan. Nag-ihinig ang sigaw ng kapaligiran sa nakabibining katahimikan. Tunay nga, Pasko.
Mga gabi sa lahat, malungkot na istorya. Walang pag-asa. Pero may pag-asang binigay ang Diyos sa atin. Yung pag-asa na bumaba mula sa langit dito sa lupa. Siya lang ang ating pinakakailangan. Ang daming dumaan sa ating buhay. Pwede kang magsaya sa mga karangyaan, pera, material, pati pag-ibig, pamilya. Pero lahat yun, mawawala. Mag-disappoint ka lang. Hindi sila ang pag-asa ng iyong buhay. Hindi ang pera, hindi ang droga, hindi ang sinuman, hindi ang kayamanan. Hindi yun ang pag-asa. Sabi ng salita ng Diyos, mahigit 2,000 taon na nakakaraan sa bayan ng Bethlehem, sinilang ang isang sanggol. Pero siya sinilang sa isang sabsaban. Parang wala din pag-asa yung araw niya, parang wala din pag-asa yung mag-asawa. Kasi manganganak na si Maria. At wala pa silang matutuluyan, wala na pag-asa si Joseph, wala silang mapuntahan, matutulugan at pwedeng mapag-anakan ni Maria. Wala na siyang pag-asa. Pero may isang tao na nagbigay sa kanila ng lugar kung saan siya pwedeng humiga, pwedeng manganak. Isang sabsaban, gulungan ng mga hayop. Doon silang kumakain, sila nakatira, mga dumi nila nandun lahat. Parang wala ding pag-asa. Pero doon sinilang isang sanggol na bigay mismo ng Diyos mula sa kalangitan dito sa lupa. Yung nag-iisa naming pag-asa, yun siya sinilang sa sabsaban. Biglang may nagpakita sa isang hindi kalayuang lugar. May nagpakita na isang anghel sa mga nag-aalaga ng tupa. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa, great joy and grabing kaligayahan, lapis na kaligayahan ang binigay ng Diyos sa mundo. Ang isang tagapagligtas ay sinilang. Ang sabi niya, makikita niyo ang sinyales, ang sign na yung bata ay pinanganak sa isang sabsaban. Wrapped in clothes. Why that one is still there? Sabi mo ang head, pwede niyo siya puntahan sa bayan ng Bethlehem. Siya yung Diyos na tagapagligtas. So yung mga taga-alaga ng tupa, dali-dali sila pumunta sa Bethlehem, ginanap nila yung sanggol na pinanganak sa sabsaban. Nakita nila. Totoo nga yung sinabi ng anghel. At hindi lang isang anghel yung nagbalita sa kanila. Ikinuwelto nila kay Joseph na kay Mary na libo-libo or maraming anghel ang nagsikantahan. Ang sabi, glory to the highest. Yung gospel, yung good news, yung magandang balita ay pinarating sa buong mundo, sa sanlibutan. Ang peace, ang kapayapaan ay pinadala ng Diyos. Great joy, labis na kagalakan ng kanyang ibibigay sa buong mundo dahil doon. Si Jesus yung pinanganak sa sabsaban. Hindi katulad ng panahon natin ngayon, magagago, magagandang hospital, magandang paanakan. Yung iba siguro sa inyo, sa tahanan, pinanganak. Pero hindi pa tulad ni Jesus na sabsaban sa kainan ng mga hayop, pinanganak. Walang kagarabuhan, walang kalayawan. Pero hindi kasi yun ang plano ng Diyos. Hindi niya plano ipakita si Jesus at tagapagligtas na may kagarabuhan. Hindi
Hindi katulad ng lagi natin nilanais ngayon. Magandang damit, magandang cellphone, bagong mga gamit, maraming pera. Ang magandang buhay, masarap na buhay ngayong Pasko at ang Pasko ay puro kasiyahan na puro naman sa material. Laging pera ang inaasam. Siguro ang iba inaasam yung pagdating ng mga pamilya, pag-reunion, pagsasama-sama. Pero laging gano'n na lang. Hindi naman talaga si Jesus o ang Diyos o tagapagligtas ang sentro o ang focus o ang pinakamahalaga sa araw ng Pasko. Ang pera, ang bagong gamit, kasiyahan, Christmas party dyan, Christmas party dito, inuman dyan, inuman doon, tugtugan dyan, tugtugan doon, mga walang kwenta, mga kanta. Pero sabi ng Biblia, na si Jesus, na anak ng Diyos, nag-iisang anak ng tunay na Diyos, Diyos mismo, si Jesus, na nagkatawang tao. Ipinanganak sa sabsaban upang mabuhay, lumaki ng normal na tao. Pero hindi siya nagkakasala, ni minsan. At nung nagpakita na siya sa mga tao, ang una niyang sinabi, magsisi kayong lahat dahil ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na. Magsisi kayong lahat. Yung sabi ni Jesus. Pero yung karamihan ng mga tao walang pakialam. Parang ngayon, pagdating ni Jesus, ang unang sinabi niya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pero pag tuwing Pasko, ito ay araw ng alayawan, kasiyahan sa pera, ang material. So, sino ba talaga ang mas mahalaga? Ang Diyos o ang pera? Sino ba talaga ang mahalaga sa inyong buhay? Yung nagbibigay sa inyo ng hininga ngayon, yung bawat tibok ng inyong puso ay bigay mismo ni Jesus sa inyo. Hindi kayo makakakita, hindi kayo makakarinig, hindi kayo makakagalaw, hindi kayo makakapagsalita, kung hindi binibigay ni Jesus ang kakayanan na yan. Kaya dapat ang Pasko ay pasasalamat sa Kanya. Magtingin kay Jesus na siyang pinakamahalaga dapat sa ating buhay. Pero hindi. Mas mahalaga pa rin ang regalo. Mas mahalaga pa rin ang pangtao. Mas mahalaga pa rin ang kalayawan. Pero nagpatuloy si Jesus sa pangangaral, nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo. Ang sabi niya, nagbigay siya ng ibang example, mga examples na binigay niya na may trahedya ang mga nangyari. Nagsabi ni Jesus, maraming namatay sa mga trahedya niya na binigay niya na mga examples. Nagsabi niya, kung hindi kayo mga nabubuhay pa na nakasaksi ng mga trahedya na yun. May mga bagyo tayo, may mga lindol, maraming namamatay, may pagsakog, may maaaring dito, may bunker. Maaaring, kahit sa mga publikong lugar, ay maaaring ganun na lang kabilis ang kamatayan, ang dilubyo. Pero sabi ni Jesus, kung hindi kayo magsisisi, ay mapapahamak kayong tulad nila. Dahil sa kasalanan natin, ang lahat ng tao ay mapapahamak. Yung kapahamakan na yun ay kapahamakan sa impyerno. Ang impyerno ay galit ng Diyos sa kasalanan. Yun ay holy, yun ay banal na judgment or paghuhukom niya sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa ating patuloy na paulit-ulit na pagbubura. Pagsisinungaling, hindi pagrespeto sa magulang. Kung narinig pa ang ibang mga bata, minumura ang kanilang mga magulang. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga ganon. Kung kayo'y magpapatuloy sa kasalanan at hindi magsisisi ang sabi ng Panginoon Jesus, kayo'y makapahamak. Ang impyerno ay naghihintay ang galit ng Diyos ang inyong makakaharap. Inyong may experience magpakailanman. Pero sa Kristo hindi lamang nagturo ng buhay dito sa lupa. Hinayaan niyang siya'y sirain ang kanyang reputasyon
Hinayaan niya siya'y sabihin isang kriminal. Noong panahon nila, nung hinuli na si Jesus, nung pinagkano na siya ni Judas, tinanong ang mga tao, hinarap si Jesus sa mga tao pagkatapos bubugin, pagkatapos buraan, pagkatapos suntukin. Hinarap si Jesus ang Diyos na may lalang sa buong sanlibutan. Hinarap sa mga tao. Tapos pinapili sila, sino pipiliin nyo? Ang kriminal na to, si Barabbas o si Jesus? Ang sabi ng mga tao, pinipili namin si Barabbas, yung kriminal, palayain niyo siya, palayain niyo siya. Si Jesus, ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Ang Diyos na may lalang ng sanlibutan, nagbibigay sa atin ng buhay. Siyang pinili nilang patayin sa pamamagitan ng cross sa Kalbaryo. Hindi nagsalita si Jesus. Hinayaan lang niyang gawin ang bagay na yun sa kanya. Binuhan niya ang napakabigat na cross. Nilakad ng malayo lugar para sa pupuntahan sa kanyang kamatayan. Ang kanyang mga disipulo ay nagsitakbuhan. At may mga iilan na nag-iiyakan, tumatangis. Dinala ni Jesus sa kanyang sariling krus na papatay sa kanya sa Golgotha. So doon pinako si Jesus. Pinako si Jesus sa kanyang dalawang kamay at paa. At sabi niya sa mga tao, habang nakapako niya sa krus, Panginoon, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Magpapatuloy sila sa kanilang kasalanan. Sinungaling, hindi na may respeto sa magulang, hindi na may respeto sa ibang tao. Sinisiraan, chismis dito, chismis dyan. Pagnanakaw, patayan, droga, puro bisyo, inom dyan. Sigarilyo dito, sinisira ang katawan. Namumuhay na isang bakla, namumuhay na isang tomboy. Panginoon, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, patawarin mo po sila. Sinasabi niya sa buong mundo, hindi lang sa mga taong nasa labas ng simbahan, at sila sa mga loob ng simbahan na nagpapanggap na banal. Na pinapaganda ang kanilang itsura, at pinapaganda ang kanilang reputasyon, banal-banalan. Pero pag sila'y nasa sarili na ng lugar, kung ano-ano ang iniisip, kung ano-ano pinapanood. Siguro madalas kayo nanonood ng YouTube. Ano ang laging yung pinapanood nyo? Yung laging dapat may maganda, dapat may guwapo. Hindi lang yun, dapat may sexy. Dapat may macho. Yun ang kinikrave ng ating mga mata, pinapakinggan ng ating tenga, yung laging mura. Yung laging rap ni Eminem na dapat laging may mura. Pati yung kanta ng parokya ni Edgar na dapat may mura din. Narinig natin sa radyo yung video, dapat may sarili kang album ng parokya para dapat may mura ang sige. Paulit-ulit na kasalanan, pero sabi pa rin ni Jesus, Panginoon, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Noong panahon na yun, habang nakapako si Jesus, may dalawa siyang kasamang kriminal sa kanilang kaliwa. Yung isa, grabing pang-aasar kay Kristo. Ang sabi niya, kung ikaw ang tagapagligtas, iligtas mo tayong lahat nila. Ibaba mo tayo sa krus. Kung tagapagligtas ka, iligtas mo ako. Iligtas mo tayong lahat dito. Kaya hindi sumasagot si Jesus. At yung isang kriminal na nasa kanan niya, na nagtanggol kay Jesus, sabi niya, itigil mo yung ginagawa. Nararapat lang sa atin na tayo ay nakapako dito sa krus. Tayo yung mga kriminal. At ang hiling niya sa Panginoon, sabi niya kay Jesus, Panginoon, isama mo ko sa iyong kaharian. Isama mo ko sa iyong kaharian, Panginoon. At ang tugon ni Jesus, bumaba ka sa krus, pumasok ka dyan sa simbahan na yan, mag-text ka, mag-inyag ka, saan ang Biblia mo, kung
ka, dapat lagi ka nagsisimba. Tigilan mo, magmura, sinungaling, mga ka ng mabuti, pakagalit ka, respeto mo yung mga magulang. Yung ba yung sinabi ni Jesus sa kanya? Hindi. Ang sabi ni Jesus nung hiniling nung kriminal sa kanya na isama siya sa kaharian, ang sabi ni Jesus, habang nakapako kasi ng tatlo sa Kalbaryo na yun, sabi ni Jesus, sa araw ding ito, makakasama kita sa aking paraiso. Sa araw ding ito, maliligtas kita, masasama kita sa aking kaharian. Sa araw ding ito. Ang sabi ni Jesus, siguro narinig niyo na sa John 3:16, sa Juan 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasama tayong lahat doon, kasama kayong lahat doon, na paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na nag-iisip ng masama, nanonood ng pornography, dapat laging sexy, laging nagmumura, nagnanakaw, namumupit. Ang sabi ni Jesus, ganun na lamang ang pagmamahal niya sa buong sanlibutan, na binigay ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak. Kung sino yung mananampalataya, yung tunay na maniniwala kay Jesus, kanyang nag-iisang anak, ay hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak sa kanyang mga kasalanan, yung parusa ng kanyang kasalanan. Hindi siya mapapahamak doon, makayaran. Ni Jesus, mapatawarin. Ni Jesus, ang sabi ko ng Biblia, bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, kanino kayo maniniwala? Sa Paskong gawa ni Santa? O si Jesus na pinanganak sa sabsaban? Si Santa Claus ay nagpapagda sa Satanas yun! O hindi nyo alam. Hindi siya nang bigay ng regalo. Hindi siya nang bigay ng regalo. Hindi na pinapakilala si Jesus. Kasi dapat binibigay sa inyo inyong gustong-gustong bagong laruan, bagong cellphone, bagong damit. Yung mga gusto nyo material, yung pera, yun ang lagi binibigay ni Santa Claus. Yun ang konsepto ng Pasko. Pero si Kristo, paano naging sentro si Kristo ng Pasko? Eh, puro inuman, puro sigarilyo, puro party. Paano naging para kay Kristo yun? Kanino kayo maniniwala? Kaya Jesus na namatay sa cross para bayaran ang inyong mga kasalanan. Ang inyong mismong mga kasalanan. Siguro mukha kayong mag-inom or mabait sa ibang tao. Pero alam ni Jesus, kapag nag-iisa na lang kayo, may sikreto kayong lugar, ano yung pinapanood nyo? At sino yung iniisip nyo? Ano yung iniisip nyo? At ano yung sinusulat nyo? Ano yung comment nyo? Ano yung pinaggagawa nyo sa mga sikreto ng lugar? Alam ni Kristo lahat yun. Ang hiling niya sa atin, ang hiling niya sa inyo, ay magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ang hiling niyo na kayo makasalanan. Sino ba na nakakapin na siya yung kasalanan? Nakakakwento na si Jesus. Kaya nga siya natapos sa cross dahil wala na siyang kwenta. Sa tingin natin, paano natin siya tinatrato? Alam mo ba, ang bawat mura natin, ang bawat sinungaling natin, ang bawat pag-iisip natin ng masama, ang bawat pagkakasala, ay yun yung pagpapahirap kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bukod sa krus kung saan pinako si Jesus, ang talagang pinakahinarap at niyakap ni Kristo na tanggapin ay yung galit ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, for the wrath of God is revealed from heaven to the earth, the whole earth. Pinakita ng Diyos sa kanyang kabanalan, pinakita ng Diyos sa kanyang upot sa kasalanan. Paano niya pinakita? Pinatay niya si Jesus. Hinayaan niyang mamatay si Jesus. Kaya naman talagang pigilan ng Diyos yung mamatayin ni Jesus, di ba? Pero bakit hindi niya ginawa? Hinayaan niyang mamatay ng kanyang nag-iisang pinakamamahal na anak. At binuhos pa niya kanyang galit, ang upot niya kay Jesus para magbayaran ang kasalanan. Kasi si Jesus lang makakapagbayad ng ating kasalanan. Pabutihan natin yung kaitan ninyo, kaitan mo, hindi yun na maglilinis o hindi yun magbabayad sa ating mga kasalanan. Si Jesus lang.
So ito ang pakiusap ko sa inyo. Isipin niyo ang inyong mga kasalanan na paulit-ulit. Ang sarap mamuhay sa kasalanan, di ba? Ang sarap mamuhay sa pornography, ang sarap mamuhay sa pagsisinungaling, ang sarap mamuhay ng walang pagmamahal sa salita ng Diyos, ang sarap mamuhay ng walang pag-ibig sa Diyos mismo. Kung hindi ka nanalangin, wala kang pagmamahal sa simbahan, wala kang pagmamahal sa Diyos, wala kang pakialam sa Biblia, na hindi ko na mabasa yung narinig ko siguro. Mas laging 47% pagdating sa Diyos. Joke lang, pagdating kay Jesus, joke lang yun. Corny, nakakatawa, boring ang Diyos sa iyo. So nagmamakaawa kami dito, nagmamakaawa ko sa inyo. Isipin niyo ang inyong mga kasalanan, isipin niyo ang inyong buhay. Hilingin niyo sa Panginoon na makita niyo ang inyong mga sarili na makasalanan na haharapin ang galit ng Diyos. Kung hindi kayo magsisisi, kung hindi kayo mananampalataya kay Jesus na namatay sa cross, gagawin niyo yung ginawa niya. Alam niyo ba na ang pagpapakamatay, ang suicide ay second sa cause or dahilan ng kamatayan ng mga kabataan from 15 years old to 29 years old sa buong mundo, sabi ng World Health Organization. From 15 to 29 years old, ang pangalawang kamatayan, ang cause ng kamatayan nila, pagpapakamatay. Siguro may narinig na kayo ng pakamatay niyo ng kaibigan. Siguro kayo mismo, gusto niyo nang magpakamatay. Hindi na mo kayo kita sa inyong school, hindi mo kayo kita sa inyong tahanan, hindi kayo kita sa inyong barkada, hindi na kayo pinupuso, hindi na kayo pinagdahan o pagkukuhan, or pinipilit nung maging maganda, pinipilit nung maging guwapo para nang maging maganda ang paningin ng iba sa inyo. Dapat marami akong likes sa aking mga posts sa Facebook, dapat maraming share, dapat ang daming nanonood sa aking mga videos. Laging pinikrave ang approval o likes ng ibang tao. Pero paano yung approval o yung like ng Diyos? Gusto ba ng Diyos ang buhay mo ngayon? Siguro namumuhay ka na may kasama kang girlfriend o boyfriend, namumuhay kayo sa kasalanan. Hindi pa kayo kasal, pero nagtatalik na kayo. Pagsisihan yan! Iaminin niya sa Diyos. May pinag-asa pa rin. Siguro nga, naiisip niya na magpakamatay. Hindi kayo ganun ka-importante sa inyong pamilya. Hindi kayo ganun ka-importante sa ibang tao. Hindi kayo ganun ka-importante sa inyong barkada. Alam na alam niya kapag kayo na lang mag-isa. Tumatangis o iiyak kayo. Na sino inyong kasama? Kung hindi kayo patawag sa Panginoon, kung hindi kayo ininatawag sa Panginoon, sino ang sasama sa inyo? Ang pinakamamahal mo ngayon, kung may pinakamamahal kayo, girlfriend, boyfriend, sasawaan mo. Maganda ka ng paganda, pero kailan ka magiging maganda sa kanyang paningin? Guwapo ka ng pagwapo, pero kailan ka magiging guwapo sa kanyang paningin? Makakita siya ng mas maganda. Makakita siya ng mas guwapo. Sino inaasahan mo? Ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, si Jesus! Na mahal kayo, na namatay sa cross para nagbayaran ng inyong kasalanan. Ang corny, di ba? Pero ginawa na yun. Iniisip ang inyong kaligtasan. Iniisip ang inyong buhay magpakailanman. So sabi niya, magsisi kayong lahat. Paniwalaan siya. Iwanan ang kasalanan, talikuran ang kasalanan. Kilalanin niyo siya ang Panginoon. Kilalanin niyo siya ang Diyos. Lahat tayo pumigil, kilalanin tayo. Let's pray. Panginoon na aming Diyos. Nalamin po namin ang inyong pagkilos ngayon sa aming kaligitnaan. Panginoon, kung manahang po kayo ngayon, kung hapon naliligtas, Panginoon, magligtas po kayo at tatuwa. Panginoon, ipakita mo po sa mga kabataan na ito na sinasayang nila ang kanilang buhay. Nabubuhay sila sa kalayawan. Nabubuhay sila sa pagmamahal sa kanilang sarili. Nabubuhay sila na
sapat na sasabit at ikinig sa pagmamahal o sa approval ng ibang tao o kanilang pamilya na hindi nila maramdaman o hindi nila makita. Panginoon, tulungan mo po sila. Magligtas mo po, Panginoon, ngayon ng kaluluwa. Habang ang lahat ay nakayuko at nakabigay. Inaanyayahan ko na tumayo at lumapit dito sa harapan ang gustong kilalanin si Jesus. Ang gustong magsisi sa kanyang mga kasalanan. Tumayo at lumapit dito sa harapan. Kung gusto mo magsisi sa iyong mga kasalanan, kung gusto mo ng talikuran ng inyong buhay ngayon, at sinasabi mo, pinapaniwalaan mo si Jesus. At sinasabi mo, kinikilala, tinatanggap mo siya sa iyong buhay. Lumapit ka na ngayon. Kung yan ang iyong panalangin, papanalangin kita, papanalangin ka namin. Naway tunay kung pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Naway tunay mong paniwalaan si Jesus. Panginoon, pag-uusap ko po ngayon. Kilala ko po, mga kabataan ng mga Diyos. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang buhay. Panginoon, wala sa amin dito, hindi ang aming simbahan ang makapagligtas sa kanila. Kayo lamang po. May namatay sa puso, magbayaran ang kanilang mga kasalanan. Dalangin po namin, makakaawa po kami. Ligtas ka po ng tunay. At hindi ba sila lumapit, tumayo? Manalangin sila pag makaawa sa inyong harapan ngayon, Panginoon. Hingin nila ang kanilang kapatawaran. Hingin nila ang kanilang buhay ko ng hanggan. Kung tunay mo naiintindihan ang mensahe ng Diyos ngayong gabi, manalangin ka. Magsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Paniwalaan mo si Jesus. Tanggapin mo na wala kang magagawa upang linisin at tawarin ang iyong mga kasalanan kung si Jesus lamang na namatay sa cross. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig, tanggapin mo ang kanyang pag-awad. Tanggapin mo ang paglilinis ni Jesus. Yung dugo niya na dumama sa cross ng Kalbaryo, yun ay bayad sa iyong mga kasalanan. Paniwalaan mo siya. Paniwalaan mo siya. Ibigay mo ang kapurihan sa Panginoon. Ibigay mo ang pasasalamat sa Panginoon. Hindi tayo manalangin, Panginoon. Pinadalangin ko mga kabataan na narito o Diyos. Sa lahat ng tao na narito, Panginoon, dalangin ko po inyong patuloy na pagkilos, patuloy na pagkausap, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na masayang ang gabing ito, Diyos, para hindi nila makita ang kanilang tunay na kalagayan, para hindi nila tunay na maintindihan ang kanilang pagiging makasalanan. Pagsisihan nila, Panginoon, ang kanilang mga kasalanan, tunay na manampalataya, tunay na maniwala sa inyong pangalan, sa inyong pagliligtas. Panginoon, kayo po'y namatay sa cross ng Kalbaryo, nilibing ng 3 araw.
at pagkatapos na buhay ulit upang patunayan na kayo'y Diyos na nagtagumpay sa kamatayan at buhay. Panginoon, away, ang mga tao dito, Diyos, ang mga kabataan na dito, Diyos, ay tanggapin ang inyong buhay na walang hanggan. Tanggapin ang inyong kapatawaran. Tanggapin ang inyong paglilinis, Panginoon. So, Lord, sa inyo namin, binibigay ang lahat. Sa inyo namin, pinapaubaya, Panginoon, ang pagkilos, pagliligtas na buhay. Sa inyo lahat ng kapurihan, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga kapamilya ng ating kaibigan, nakikilala po ako. Ang totoo lang po ay ako po dapat na nasa sitwasyon na ngayon. Papasalamat po ako ay nasagot ang aking mga katanungan. Mga katanungan na bakit ba ako nabuhay sa mundo? Ano nga ba dahilan ng buhay na ito? Kung nasaan nga ba ang pag-asa? Sagot po yun. At nasalit po ito sa isang tula. Sana'y pakinggan niyo po ako lang po. Gamit ang pangalan na kaya ako nakasa sa tula, sa kalang sa aking isipan. Sa mga tanong lalaki, tila ba walang kasagutan? Pag-alaman ko na pagkamalisa, takot, at kawalan ng pag-asa ay dulot ng kamangmangan. Kamangmangan sa buhay na tinagda, kamangmangan sa buhay na tinubos ng Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Diyos na nagmahal sa mga taong makasalanan, nagpagaling sa may mga karamdaman, nagpakain sa mga nagugutom, at nagbigay ng kasagutan sa mga tao na lulungan. Diyos na tinubos sa ating mga kasalanan. Isipin mo na lang, isang tao na malinis, walang bahid ng kasalanan, ang inausahan at pinausahan. Pagkukod siyang nakakaw sa kanyang katawan ay lumatay. Kuho ng tinig, sa ulo niya'y inilagay. Kus na halos doble, o 30 ng bigat ang kanyang binibig. Pagtungo sa lugar ng kanyang kamatayan. Sa Golgotha, doon itinayo isang krus sa gitna ng dalawang taong makasalanan at kumparo sa mga kamay at paalay na maon. Yan ang kanyang kinahantungan upang ang itinagda ng Ama ay magampanan. Pero hindi ito ang natapos ang lahat. Makalipas ang mga araw ay siya'y muling nabuhay. Nabuhay at nagmingming ng parang tala ng araw ng kanyang kapanganakan. Nabuhay upang tayo'y mamalaya sa ating mga kasalanan. Nabuhay upang ako at ikaw ay malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na si Kristo. Si Kristo lamang ang daan. Pasko na naman. Nangingibabaw ang init ng Pasko sa aking isipan. At nawaliwanag ng buwan sa madilim na kalangitan. Nakikinig ang sigaw ng kapaligiran sa nakapipining katahimikan. Tunay nga, Pasko na naman. Let's all stand po and sing the last song. Tama ba?
kapangyarihan sa amin, Panginoon. Sa mensahe ng pag-asa na kay Kristo lamang. Salamat po, Panginoon, sa buhay na meron kami, sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa pag-ibig niyo, Panginoon, sa amin. Nagpatuloy namin panalangin na hindi ito ang huling pagdinig ng ibang mga kasama namin dito, Panginoon, mga bisita namin, hindi ito huling nilang pagdinig sa inyong mensahe ng kaligtasan na way. Patuloy mo po silang mausapin. Kaya niyo po inyong salita ang siyang laging mapaalala, Panginoon, sa kanila. Si Kristo ay namatay sa krus, magbayaran ang aming mga kasalanan. Ang buhay ulit, patunayan na siya ay tagumpay. Panginoon, salamat po sa inyong lahat ng kapurihan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng nangyari ng Diyos. Salamat po sa nagawa namin, Panginoon. Gusto niyo po lahat ng kapurihan. Gusto niyo po mapuri, Panginoon, at magsamba. Kayo po magaling. Kayo po dakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsasabi, Amen.